Sinampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dating PBA player na si Dorian Alan Peña sa Mandaluyong Regional Trial Court kanina. Sa Quezon City naman, arestado sa buy-bust operation ang 4 na sangkot sa bentahan ng droga. Ang kanilang modus, nagpapalipat-lipat ng check-in sa hotel o motel para hindi di mano mabisto. May report si Bam Alegre. Maambus lang. Sinalakay ng mga pulis ang isang apartel sa Aurora Boulevard sa Quezon City kagabi. Huli sa buy-bust operation ng umano'y tulak ng droga na si Reynaldo Apostol. Kasamang naaresto ang kinakasama ni Apostol na si Cristina Bilbao at mga parokyano raw nilang sina Donald Soralia at Nelchi Calimbo. Pumapasok naman sila sa mga hotel at check-in sila para hindi masyadong halata at palipat-lipat sila ng mga motel o hotel. 8 sachet ng hinihinalang shabu ang nabawi sa mga suspect. Itinanggi ni Calimbo na tulak siya ng droga habang hindi naman nagpaunlak ng panayam ang 3 niyang kasama. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang 4. Matapos maaresto sa buy-bust operation itong May 9 sa isang subdivision sa Mandaluyong City, kanina, formal ng sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dating PBA player na si Dorian Alan Peña sa Mandaluyong Regional Trial Court. Nagpositibo raw kasi si Peña sa paggamit ng droga. Kasabay nito, inirekomenda rin ng DOJ panel na isailalim sa preliminary investigation ang reklamo kaugnay sa umano'y pagbebenta niya ng droga. Kasama raw kasi ni Peña na maaresto si Jose Paulo Ampeso at Lady Mea Vilches, na kilala raw ng supplier ng droga sa mga celebrity at iba pang kilalang personalidad. Sa kabila naman ng batikos sa kampanya ng gobyerno kontra droga, iginiit ni DILG Assistant Secretary Epimaco Densing ang naging resulta ng pagdalo nila sa United Nations Commission on Human Rights, Universal Periodic Review sa Geneva, Switzerland. Ayon kay Densing, pumangit ang imahe ng Pilipinas dahil sa mga mapanirang sulat mula sa non-government organization. Pero ngayon, naging positibo na raw ang pananaw ng international community sa kampanya kontra droga. Bukod sa Japan, nangako rin daw ang ilang bansa sa Europa sa pagpapatayo ng mga halfway house o pansamantalang tirahan ng mga rehab patient. Bam Alegre, GMA News.